Kung sa tutuusin guys, madali lang naman po intindihin yung target audience. Marami lang talagang content creators ang hindi pa nila masyado naintindihan kung ano yung kahalagahan ng bawat audience natin dito sa YouTube. So some of them nagtatampo sila sa kanilang family members or dun sa mga kamag-anak nila, sa mga kakilala nila na kung bakit hindi sila pinapanood dito sa YouTube. At maaring hindi pa nga nila nagegets or hindi pa nila masyado nauunawaan kung ano ba talaga yung ibig sabihin ng target audience dito sa YouTube. So dun sa mga interesado guys na makinig sa vlog natin na for today, feel free to stay. So feel free to listen sa mga ideas na pwede kong ibigay sa inyo. Baka maunawaan nyo at baka maimulat ko kayo kung ano nga ba yung reality dito sa YouTube pagdating sa mga audience na meron ang ating mga channel. So, una sa lahat guys, kaya sinabing target audience, every niche, every content dito sa YouTube ay iba-iba po ang hilig ng mga viewers natin. May mga viewers tayo na mahilig sa pagluluto, may mga viewers tayo na gusto matuto ng mga skills, diba? Like sa baking, ayan, sa pagwe-welding, sa IT, sa about information technology at marami pang iba. So, ibig sabihin, every viewers na nanonood dito sa YouTube, meron sila kanya-kanyang standards or meron silang hinahanap na kung saan dito nadidiscover nila yung mga content creators na gumagawa ng ganong klaseng content. So, simple explanation guys. Like, for example, gumawa ka ng content or yung niche na sinimulan mo dito sa YouTube is all about welding. So, marunong ka ng skills ng welding, nag-TESDA ka. So, talagang pinag-aralan mo. Dahil yung skills na yon na-improve mo siya time to time, so gumagaling ka. Nalalaman mo yung iba't ibang strategy, yung tamang way, paano ba kayo pwede mag-welding ng ganitong structure. So, paano mo siya may aayos. Ngayon, magtataka ka bakit di ka pinapanood ng mga kamag-anak mo, ng relative mo, o ng mga kakilala mo. So, simple lang naman ang sagot dyan guys. Hindi kasi sila yung target audience nyo. So, ibig sabihin, yung magiging target audience nyo dito sa YouTube ay mostly mga hindi nyo pakilala or ito yung mga tao na interested din na matuto ng pagwe-welding. So, ganun din sa iba't ibang klase ng niche. Kaya mapapansin nyo, magtataka kayo bakit hindi kayo pinapanood ng mga kakilala nyo, hindi man lang makabisita sa mga videos nyo. So, yun yung simpleng sagot. Diba? Kaya ngayon pa lang kung ikaw ay nagtatampo or let's just say na ikaw ay sobrang bago mo pa lang dito sa YouTube or dito sa social media, nagkakataon lang talaga na hindi naman sa hindi maganda yung content mo, nagkataon lang talaga na hindi mo sila target audience, especially yung mga kakilala mo or yung mismong pamilya mo. So, gano'n na lang din. Like for example ako, di ba yung target audience ko mostly mga YouTubers or yung mga gustong ma-monetize dito sa YouTube kasi yun yung niche ko. 'Di ba? So mostly ng mga viewers ko dito yung gustong i-improve yung channel nila, yung gustong kumita dito sa YouTube. 'Di ba? So mostly ng mga viewers natin yung gustong malaman yung iba't ibang strategy, paano ba sila pwede tumagal dito sa social media. So that's why ikaw, 'di ba, kung nanonood ka sa aking video, ibig sabihin ikaw ay isa sa target audience ko. 'Di ba? So hindi naman kita kilala, hindi tayo relatives, 'di ba? Hindi naman kita pamilya, pero nandito ka, nanonood ka sa akin. Ibig sabihin ikaw ay isa doon sa target audience ko na matatawag. So that's why wag kayong magtataka kung yung mga kakilala nyo hindi nanonood sa inyo, ibig sabihin hindi sila ang target audience ng channel mo. Sa panahon ngayon, mahirap maghanap ng recharging platform na safe and reliable na kung saan makakamura ka sa mga loads, gaming points, live streaming coins, and gift cards. Sa tinagal-tagal ko dito sa social media, isa lang ang pinagkakatiwalaan ko. Ito ang CocoDP. As of now guys, ang dami po nilang promos and of course upcoming events doon sa mga games na makikita nyo dito. Para makasali kayo guys, just visit their CocoDP FB page and X account at mag-participate sa mga post activity nila. Just use the Cocoin payment method para magkaroon kayo ng maximum discount. Huwag nyo din kakalimutan na gamitin ang link na nasa comment section depende sa location nyo. Make sure na mag-login bago bumili para maging eligible sa mga available discounts. Sa gaming, meron sila for Smith, Delta Force, Free Fire Mobile Legends, and many more. Sa live streaming apps naman, Popolive, Bigo Live, Star Maker, at marami pang iba. So DJMA, paano ba kami pwede makabili dyan?
First, click nyo ang link na nasa comment box. Second, mag-login sa CocoDP. Third, piliin ang product na bibilhin mo. Fourth, ilagay ang user ID at pumili ng package na gusto nyo. Fifth, piliin ang Cocoin payment method for maximum discount. Sixth, ilagay ang email address and click Buy Now. Ilang segundo lang papasok agad ang mga points or coins na binili nyo at pwede nyo ito check mismo sa email or accounts nyo. Kaya tuwing magre-recharge, dito na tayo lahat sa CocoDP. Madami kasi mga bago dito sa YouTube ang porke hindi sila pinapanood or hindi sila sinusuportahan. Or sabihin natin hindi sila binibisita ng kanilang mga kakilala sa kanilang YouTube channel, mabilis panghinaan ng loob without knowing yung ibig sabihin ng tunay na target audience dito sa YouTube. Kaya habang maaga pa guys, alisin nyo yung mindset nyo na ganon at mag-focus kayo doon sa niche na meron kayo. So doon naman sa mga content creators na madaming kayang gawin na balak i-upload lahat yung kanilang videos doon sa isang channel, I suggest gumawa na lang kayo ng multiple channels. At doon sa isang channel, mag-focus kayo sa isang niche. Kasi katulad nga ng ating nadidiscover sa pagbabago dito sa YouTube is mas nire-recommend na po ni YouTube yung mga content creators na active. Especially kung talagang yung niche mo ay nagre-revolve sa isa lang. So yun yung napansin ko kay YouTube na the more na connected yung contents na meron ka, the more na related ito sa bawat isa, mas mabilis siyang i-recommend ng YouTube. At kung mapapansin nyo guys, meron akong in-upload na video like 3 to 5 days ago yata yun. At hindi ko inaasahan na almost magte-10K views na siya kasi hindi naman ako madalas makaabot ng ganong bilang ng views. So, ibig sabihin, effective pa rin yung YouTube recommendations. Effective pa rin po talaga yung pagiging active natin dito sa YouTube. Kasi napansin ko, simula nung ako ay nag-upload everyday, kung titignan nyo guys yung mga upload ko, almost araw-araw na tayo. Biglang mas nabuhay yung ating analytics. At parang napansin ko, mas mabilis umaangat yung ating subscribers. At siguro pagka-upload ko ng video na to, magse-75K na yung ating subscribers, So medyo napansin ko na bumilis yung pag-angat ng ating subscribers lately or this week, So dito pa lang guys, napansin ko na once na mahanap ng mga videos natin yung tamang audience na para sa ating content, mas mabilis talaga yung growth na pwedeng maranasan nyo dito sa YouTube. Kasi si YouTube guys, nilalayo niya tayo para mas maging effective yung ating mga videos. Kaya mapapansin nyo, the more na mas nadidiscover na mga viewers natin yung ating video, mas nire-recommend siya ng YouTube sa tamang audience. Kaya huwag kayong malulungkot kung wala kayong viewers sa ngayon. Kung napanood niyo yung vlog ko kahapon, di ba sabi ko sa inyo, huwag nyo masyadong pansinin yung bilang ng views at subscribers. Mas mag-focus po kayo sa inyong content. Di ba? So, dun sa mga gusto matuto regarding doon sa paano mag-upload, ayan, yung mga structure na dapat yung pagtuunan ng pansin sa YouTube. So guys, pwede nyong i-browse yung aking mga videos dito kasi maaaring yung iba nagtatanong ng ganyang bagay pero hindi nila alam na nagawan ko na yan ng vlog. So pwede nyong panuorin yung mga videos natin dito sa YouTube para kahit papano magkaroon ng kasagutan yung katanungan nyo sa ngayon. Okay? And again guys, bago natin tapusin itong vlog na to, inuulit ko ha. So, huwag kayong malulungkot, huwag kayong magtatampo doon sa mga kakilala nyo, sa kamag-anak nyo, or doon sa family nyo na hindi nanonood sa inyong mga videos because at the end of the day, hindi sila yung target audience nyo. Mas maigi guys na mag-focus kayo doon sa content nyo, i-improve nyo yan daily, and at the same time, bago nyo siya i-upload, dapat organized na po lahat. So, naayos nyo na yung title, nakapaglagay na kayo ng magandang thumbnail. So alam ko guys, paulit-ulit yung ating advice. Pero yun naman kasi talaga yung sikreto. Diba? Mula doon sa title, sa thumbnail, doon sa paglalagay ng description na maayos, sa paglalagay ng proper tagging na hindi masyadong marami, yung keywords sa ating channel, diba? Yung paglalagay ng end screen, ng cards para makadagdag tulong siya na mapaangat natin yung mga subscribers and viewers natin dito sa YouTube. And again guys, hindi masyadong naging technical yung ating vlog for today pero alam ko maraming na-enlighten or maraming bagong content creators now ang nagbago ang pananaw regarding sa bagay na to.
regarding doon sa target audience, and sana ay nakatulong pa rin po yung video natin ngayong araw, no? And kung sa tingin nyo guys, kayo po ay madaming natutunan or na-motivate kayo sa vlog natin for today, don't forget to subscribe my channel, DJME, for more videos like this. And guys, mega love shoutout po pala sa ating mga solid viewers na laging nag-aabang ng vlogs natin daily or weekly. Ayan, maraming salamat po. And guys, gusto ko lang i-shout out ang ating mga DJME exclusive members na nagpa-member last month and this month. Bilang perks guys, ipineplex natin sila every end of our video, at meron po tayong tinatawag na monthly community post na kung saan every month ipineplex natin sila sa ating community para mas makilala po sila ng ating mga subscribers and bagong viewers. And kung sa tingin nyo guys na medyo nabitin kayo sa ating vlog for today, meron akong iiwan na isang video at DJME YouTube Tips playlist na for sure makakatulong sa inyo bilang isang baguhan na content creator dito sa YouTube. So yun lang naman guys, maraming salamat po sa panonood and God bless po sa ating lahat.